Ilang taon na ang nakalilipas ay nagkaroon ng pag-uusap tungkol sa isang kakaibang pagkatuklas. Ito ang mga labi ng isang malaking lungsod sa ilalim ng dagat na matatagpuan sa Gulpo ng Cambay doon sa India, kung saan sinasabing matatagpuan ang nawawalang lungsod ng Dwarka. Depende sa kung sino ka, ang matutunghayan mo ngayon ay maaaring anuman mula sa mitolohiya hanggang sa alamat at hanggang sa katotohanan. Hayaang biglang mapunta ang iyong imahinasyon noong 1500 BC at maaari mong simulan at muling likhain sa mata ng iyong isip ang isang lungsod ng ginto. Ito ang Dwarka, ang nakamamanghang kaharian ng Diyos na si Krishna. Ang mga labi ng sinaunang Dwarka ay may potensyal na muling isulat ang kasaysayan ng sangkatauhan. Dwarka ay sinasabing isa sa pinakalumang sibilisasyon na kilala ng tao. Halimbawa ang isang gawa sa kahoy na artifact na natagpuan at pinetsahang 70,500 BC. Sa 9,500 taon na ang nakalilipas, ang sibilisasyong ito ay umiiral na sa pagtatapos ng The Last Ice Age. Mas matanda kaysa sa sibilisasyong Sumerian ng ilang libong taon at mas matanda pa kaysa sa Egypt at Chinese. Ang kahalagahan ng pagtuklas ay inilatag hindi lamang sa katotohanan na napapanatili nitong buo ang mga arkitektura, kundi sa datos o taon ng mga naturang mga labi. Ipinahihiwatig na ang lungsod na ito ay maaaring higit sa 9,500 taong gulang. Ang pagkatuklas na ito ay mayat mayay na iugnay sa nawawalang lungsod ng Dwarka at ang alamat ng gintong lungsod. Isang sinaunang lungsod na inilibing sa dagat na pag-aari ng Diyos ng Hindu na si Krishna. Noong taong 2002, ang seabed ng Gulpo ng Cambay ay na-map at mga right-angled na mga formasyon ang lumitaw sa mga radar na may parisukat at hugis parihaba humigit kumulang 130 lalim. Ang mga imaheng nakuha ay nagpapakita ng mga istruktura na naging katulad ng mga hagdan. Ang ilan ay nagbigay pansin upang makita ang kabuuang templo. Ang mga paghuhukay ay naganap mula noong 1983 sa baybayin ng Dwarka at sa Dwarka Port sa Gujarat. Ang parehong mga lugar ay nauugnay sa mga alamat tungkol kay Krishna, kung saan makakahanap tayo ng isang malaking bilang ng mga templo na karamihan mula sa medieval origin.
Ang kwento natin ay tungkol sa isa sa 7 pinakalumang mga lungsod. Ang lungsod na ito ay dapat na maging tirahan ng Diyos na si Krishna. Ayon sa alamat, ang lungsod ay nalubog sa dagat sa 6 na okasyon at ang kasalukuyang Dwarka bilang ika-7 pagtatayo na ng lungsod. Si Murli Manohar Joshi, Ministro ng Agham at Teknolohiya ng India, ay nag-utos na maghukay sa bahagi ng lugar na iyon at panumbalikin ang mga seramiko, eskultura, mga pader, labi ng tao, kahoy, sinaunang mga angkla at mga sinaunang daluyan ng Indus Valley culture. Bukod sa iba pa, mga bagay na nagpapakita na ito ay isang lugar na importante para sa mga tao. Sa isang press conference na ibinigay ni Ministro Joshi, sinabi niya, "Ang epekto ng mga pagkatuklas na ito ay maraming maaabot. Hindi lamang ang iba't ibang mga teorya tungkol sa mga unang pag-aayos ng tao sa bansa, ngunit magbubukas din ito ng mga paraan para maunawaan ang mga geomorphological characteristics ng gulpo ng Kambay. Ang karagdagang pagsusuri sa lugar na ito ay magiging napakahalaga dahil magkakaroon ito ng mga implikasyon sa hinaharap at makapagbibigay liwanag sa pagpapaunlad ng sibilisasyong pantao at bilang karagdagan sa eksperto nito sa kasaysayan ng India." Nahaharap ba tayo sa pinakalumang lungsod na itinayo ng mga tao? Marahil napaka-interesanteng malaman ang alamat tungkol sa lungsod ng Dwarka na inilarawan bilang ang tirahan ng Krishna. Sinasabing itinayo ito na may malalaking mga bloke ng bato. At ang pangunahing pintuan nito ay protektado ng isang selyo na binubuo ng 3 ulo. Ang kwento tungkol sa lungsod na ito ay galing kay Arjuna na pangunahing alagad ni Krishna doon sa mitolohikong epikong teksto na Mahabharata 3rd century BC. Ang Dwarka ay isang malaki at mayamang lungsod na itinayo sa isang isla para sa Diyos na Krishna pagkatapos niyang maging hari. Sa kamangamanghang lungsod na ito ay may mga palasyo na gawa sa salamin at iba pang hindi kapanipaniwalang mga gawa. Doon pinatili ni Krishna ang isang mahusay na hukbo ng mga elepante at kabayo. Ang mythological na Dwarka, kilala bilang Varavati sa Sanskrit, ay ang lugar na pinili ni Garuda, ang banal na agila na nagdala kay Krishna dito nang umalis siya sa Mathura. Tumakas si Krishna sa Mathura sa gitnang India kasama ang kanyang mga tao matapos ang paulit-ulit na pag-atake ng malakas na Haring Yarasandha. Ngunit dahil sa isang sumpa sa kanya at sa kanyang pamilya, ang Iyadus, ang isla ay lumubog sa dagat pagkatapos ng kamatayan ni Krishna
At ngayon wala nang natira kundi ang alaala.